Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito na tayo sa awit ni Solomon, chapter 7. At yun, malapit na tayo sa last chapter ng awit ni Solomon. At siguro sa mga susunod na araw or linggo, tayo ay nandito na sa Isaias. At yun nga, excited na ako na ito ay ating basahin at pag-aralan. At yun lang. Ma-share ko lang sa inyo. At yun, umpisa na natin. Verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. Ang paamong makinis, o babaeng tila reyna, ang hugis ng iyong hita, isang obra maestra. Ang pusod mo'y anong rikit, bilog na tila kopa, laging puno niyong alak na matamis ang lasa. Balakang mo'y pangakit, bigkis, trigo ang kapara. Ang paligid ay tulad ng mga liryong kay ganda. Ang iyong dibdib o giliw parang kambal na usa, punong-puno pa ng buhay, malulusog, masisigla. Ang leeg mo ay katulad ng toreng gawa sa marmol. Ang mata mo'y nagniningning parang bukal sa Hesbon. Parang mali. Sorry, basahin ko lang ulit. Medyo naduduling. Ulit. Verse 4, ang leg mo ay katulad ng toreng gawa sa marmol. Ang mata mo'y nagniningning parang bukal sa may Hesbon. Ilong mo ay ubod ganda parang tore ng Lebanon. Mataas na nakabantay sa may bunsod. Para bang bundok ng Carmel. Ulo mong napakaganda, ang buhok mong tinirintas, kasing ganda ng purpura. Kaya naman pati hari nabihag mo't halina, kay ganda mo aking mahal, kay ganda mo aking sinta. Sa akin ay nagdudulot ka ng galak at ligaya. Kaya kay hinhin ng iyong kilos tulad ng puno ng palmera. Ang dibdib mong ubod yaman ay tulad ng buwig niya. Puno niya'y aakatin upang bunga ay pitasin. Sa tingin ko ang dibdib mo'y buwig ng ubas ang kahambing. Hininga mo ay mabango, mansanas ang katuring. Ang tamis ng iyong labi ay tulad ng inuming dahan-dahang tumatalab habang ito ay sinisimsim. Itong buhay na taglay ko'y sa sinta ko, nakalaan sa akin siya'y nananabik, lagi akong inaasam. At yun, pagpasensyaan nyo na ako, medyo akong magbasa. Medyo napablangko. Pagpasensyaan nyo na ako. Dahil medyo antok na naman tayo. At hindi na natin ito patatagalin pa. Mula verse 1 hanggang verse 10, ang nakita ko dito ay puro papuri dun sa taong minamahal ng lalaki. Sa kanyang asawa ni Solomon. At isang bagay
na aking natutunan dito sa aking base sa aking pagkakaintindi at pagsasaliksik patungkol dito sa verse 1 hanggang 10, ang tunay na pag-ibig ay may paggalang at pagrespeto. At mayroon siyang dignidad, integridad. Tama ba ako? Kung mali ako, pwede nyo akong i-correct sa pamamagitan ng comment section. At yun nga, isang bagay na aking natutunan dito, ang pag-ibig ay ipinapahayag. Baga, sinasabi at isinasagawa. Kung mahal mo ang isang tao, ipakita mo, iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, na mahalaga siya sa iyo, na importante siya sa iyo. Yun. Isang bagay din na aking natutunan dito ay yung nagtiwala sa isa't isa. Ito ba? Ito aking naanohan dito. Na aking nakita ay yung yun nga, magtiwala sa isa't isa, paramdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal, kung gaano siya kahalaga sa iyo. At syempre, lagi kang manalangin. Lagi mo siyang ipanalangin at lagi kayong mag-church. Kapag isa yun sa pinakamahalagang sa buhay ng magkasintahan or mag-asawa. Kung meron ka ng kasintahan, dapat naisasama mo siya sa church. Kung ikaw yung tamang tao na nakalaan sa kanya, dapat ikaw yung nagbibigay, encourage sa kanya na mas magpakabuti, maging mabuting halimbawa, at umayon sa magandang kalooban ng Panginoon. Yung magpasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, ng kanyang mga lingkod, na pastor at pastora. At yun yung aking naunawaan dito sa verse 1 hanggang 10 na ang tunay na pag-ibig may respeto, may pagpapahalaga. Hindi ko nabanggit yung hindi siya abuso, kundi nagbibigay siya ng mabuting halimbawa, encourage at nakakabuti doon sa taong minamahal mo or nagmamahal sa iyo. Kumbaga, nakakabuti siya sa iyo mula nung nakasama mo siya, mula nung sinagot ka niya, mula nang naging kayo. Kumbaga, kung ikaw ay nasa mabuting kalalagayan, kumbaga mas nagiging mabuti kang doon sa kinalalagyan mo ngayon. Kung halimbawa, malago ka sa Panginoon, mas lumalago ka sa Panginoon. Dahil siya yung inilaan sa iyo ng Panginoon. Yun yung aking pagkakaunawa at pagkakaintindi po dito sa verse 1 hanggang 10 ng awit ni Solomon, chapter 7. At sana po naunawaan niyo po yung aking explanation, yung aking paliwanag patungkol po dito. Kung ikaw yung tamang tao na inilagay ng Panginoon sa kanyang buhay, or siya yung tamang tao na inilagay sa iyong buhay ng Panginoon, patuloy mong pahalagahan siya at pangingatan at lagi kayong magpalakasan. Ang tunay na pag-ibig
ang nasa tamang panahon, yun ay hindi nakakasira ng kinabukasan. Ang tunay na pagmamahalan, ang tunay na pag-ibig, sa aking pagkakaunawa, base po dito, ay nakakabuti at may patutunguhan. Sana po ay muli naunawaan niyo po yung aking explanation po dito. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye!